Magandang araw, mga manonood. Nandito kayo sa Krasmoto. Sa episode na ito, ikukwento ko ang tungkol sa isang natatanging racing motorsiklo. Ang makinang ito ay ginawa ng isang entusyastang si Robin Tuloy. Ginamit ang snowmobile na makina bilang power unit at sa lakas kada timbang, tinalo nito ang mga top racing motorsiklo noon. Sa timbang na 100 at 19 kilo, maipagmamalaki ng motorsiklong ito ang lakas na 185 kabayo. Ibig sabihin, bawat kilo ng bigat ay may 100 at 53,000 lakas kabayo. Hindi sapat ang tuyong numero, kaya narito ang ilang halimbawa para sa paghahambing. Sa Kawasaki H2R na may turbocharger, ito ay 1,500 at 9,000 lakas kabayo bawat kilo. Ang makabagong Grand Prix racing model ng Honda, ang RC 213V ay may bilang na 1 at 6 na ikasampu na lakas kabayo kada kilo. Samantalang ang paborito ng kabataan na Yamaha R1 ay may bilang na 1 at 700 bahagi lamang. Ang motorsiklong ito ay Tularis 800. Iyan ang ating tatalakayin ngayon. Sana mag-enjoy kayo sa panunood. Para maintindihan kung bakit naging ganito ang motorsiklo na Tularis 800, kailangan nating makilala ang gumawa ng obra maestrang ito, si Robin Tuloy. Si Tuloy sa taong 2023 ay 58 taong gulang. Ipinanganak at lumaki siya sa Alemanya, kung saan nagbebenta ng Persian na alpombra ang kanyang amang Iranian. At pagkatapos, noong 1982, ang pamilya ay lumipat sa California. Natapos ni Robin ang pag-aaral sa University of California, Berkeley at nagtapos ng doktorado sa astropisika. Kasabay nito, nahilig siya sa motorsiklo. Pagkatapos ng klase, nagmamaneho si Robin ng kanyang lumang Norton Commando at sumasali sa mga amateur na karera. Matagumpay si Tuloy sa pisika, nakatrabaho ang mga Nobel laureate at nakumpirma kalaunan ng satellite ang kanyang pag-aaral sa maagang ebolusyon ng universo. Ngunit mas nanaig ang interes niyang alamin kung paano nabuo ang mga galaksya kaysa sa hilig niya sa sasakyang may padalawang gulong na may makina. Gayunpaman, nanatiling masusi ang pamamaraan ng isang pisiko. Noong 1973 bilang doktor sa pisika, ginawa ni Robin ang Tulda Eccentric 500, ang unang motorsiklong nilikha ni Tulya. Magaan ang chassis at hindi basta ginamit ang eccentric sa pangalan. Dahil sa mga kakaibang disenyo ng motorsiklo, maaaring baguhin ang pagkakiling ng fork at posisyon ng swing arm. Kaya naiaakma ang paghawak ng motorsiklo ayon sa gusto. In-upgrade ang makina ng Honda CR500 para umabot sa 75 kabayo habang nananatiling 87 kilo lang ang tuyong bigat ng motorsiklo. Sa Eccentric 500, mahusay si Robin sa pambansang karera at nakuha ang unang pwesto sa American Historic Racing Motorcycle Association Sound of Singles noong 1975 sa Daytona. Noong 1976, unang nakilala ni motojournalist Kevin Cameron si Tuloy at ipinakilala siya sa mga boss ng Polaris. Gumagawa na ang Polaris ng plano para sa sariling brand ng motorsiklo at tiyak na makakatulong sa kanila ang isang mahusay na inhinyero. Ayon sa lahat ng palatandaan, mas malaki ang binigay ng tagagawa ng snowmobile kaysa maaaring kitain ng isang astrophysics na doktor. Noong 1977, itinatag ang Victory Motorcycles at si Robin ang naging punong inhinyero ng chassis ng motorsiklo. Ito ang kaganapang magtatakda sa paglikha ng napakahusay na racing motorsiklo. Pangarap talaga ni Tuloy na sumali sa Moto Grand Prix. Mas malakas ang mga makinang ginagamit doon kumpara sa luma nilang Norton at sa sariling gawa niyang Eccentric 500 ni Robin. Habang nagtatrabaho sa Polaris, napansin niya ang prototype ng makina para sa racing snowmobile. Ito ang nagpasimuno ng kanyang malikhain imahinasyon. Sa home workshop ni Robin, abala siya sa paggawa ng isang napakahusay na racing motorcycle. At ang malaking tulong sa gawaing ito ay ang production base ng Polaris Industries. Dahil sa mataas na posisyon, nagamit ni Robin ang computing power ng kumpanya, Computer Numerical Control Machine, at test stand para sa modeling, paggawa ng pyesa at pagsusuri ng chassis at dynamics ng motorsiklo kapag libre siya sa trabaho. Ang base ay 2-stroke,
2 silindrong liquid-cooled engine na may reed valves sa intake, 700cc mula sa Polaris Racing Snowmobile at pinahusay pa. Inayos ni Robin ang makina hanggang sa umabot ito sa 85 sa 68 mm. Ito ang diameter ng silindro at stroke ng piston. Umabot sa 772 cm kubiko ang displacement ng makina at 167 kabayo ang lakas sa crankshaft. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin. Pinalaki ni Tuloy ang piston stroke ng 2M hanggang 70 kaya tumaas ang displacement sa 772 cc at naging 185 kabayo ang lakas. At dahil din sa pagtaas ng stroke ng piston, mas lalo pang tumaas ang dati ng malakas na torque. Sa huli, umabot ito ng 100 at 60 Nm. Sa lakas ng makina, kapantay ito ng MotoGP motorsiklo, pero ang torque ng Tularis 800 ay 1.5 beses na mas mataas kaysa sa mga kakumpetensya. Ibig sabihin, ang motorsiklo na may snowmobile na makina ay may bilis ng arangkada na parang dragster. Hindi lang makina ng Tularis, 800 ang obra maestra. Kahanga-hanga rin ang kasi nito. Sa pagkakagawa nito, ginamit ang mga haluang metal ng aluminyo at magnesio, pati na rin ang carbon. Dahil dito, nakuha nila ang pinakamagaan na makina. Sa totoo lang, ang Tularis 800 ang kauna-unahang motorsiklo na unang ganap na namodelo sa computer. Hinango ang pangalan mula sa apelyido ng inhinyero at kumpanyang Polaris. Tulad ng pangalan na Tulda, ito ay mula sa mga salitang Tuloy at Honda. Natapos ni Tuloy ang proyekto noong 1999 at dumating ang panahon ng mga pagsubok sa kalsada. Noong Marso 2000, unang inilabas ni Robin ang kanyang likha sa track at napagtanto niyang kulang siya sa karanasan para kontrolin ang sports car. Sa makinang ito, nakuha ni Tuloy ang 4 na titulo mula sa American Historic Racing Motorcycle Association. Pagkatapos magpalit ng trabaho, nag-focus siya sa mga bagong imbensyon at proyekto at binigyan ng pagkakataon ang mas bihasang racer na kontrolin ang Tularis 800. Si Robert Jensen, American Motorcyclist Association Pro Racer, ay ilang beses nanalo sa pambansang karera gamit ang makinang ito. Ilang sandali pa, nanalo siya sa Formula United States of America Series 2003 sa Mid-America. Motorplex, tinalo ang maraming Suzuki GSX-R 1000 at Honda NSR 505. Ang pinakamabilis na takbo ng motorsiklo sa karera ay 200 at 72 kilometro bawat oras. Noong 2004 lumipat si Robin sa Britanya bilang pinununo ng pananaliksik at pag-unlad ng Renault Formula 1 team. Dala rin ang kanyang 2 gulong na himala. Noong 2005 lumitaw ang Tularis 800 sa racetrack katabi ng Formula 1 car ng Renault. Sa hiling ng motorsiklo racer, inayos ng bahagya ang makina para mas maayos ang pagtaas ng lakas habang tumataas ang revolutions per minute. Paminsan-minsan, ipinapakita ang Tularis 800 sa iba't ibang motorcycle events. Halimbawa, noong 2015 sinakyan ni Robin ang kanyang motorsiklo sa Goodwood Festival of Speed. Gayunpaman, karamihan ng oras, ang kahanga-hangang makinang ito ay nakatago sa isang komportabling garahe sa kanayunan ng Inglaterra, kung saan nakatira si Tuloy. Ayon kay Robin mismo, ang pinakanagustuhan niya sa paggawa ng motorsiklong ito ay ang kasiyahan na nakuha niya mula sa pagbuo nito at mula sa mga taong nakilala niya sa proseso. Mahalagang banggitin na ang paggawa niya ng mahusay na racing motorsiklo ay naging kapaki-pakinabang at nagamit niya ito sa pagtatrabaho sa Formula 1 teams ng Renault at Mercedes-Benz. Ginawa ni Tuloy ang mga koponang ito mula sa palaging talunan sa Formula 1 tungo sa pagiging nangingibabaw ng mga kampeon sa mundo. Ganyan mga kaibigan, ang kwento ng talentadong inhinyero na si Robin Tuloy at ng kanyang racing motorsiklo na Tularis 8 na may snowmobile na makina. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crash Moto. Salamat sa panonood at sa inyong aktibidad sa channel. Huwag din nating kalimutan na mayroon akong Telegram channel kung saan naglalabas ako ng mga kawili-wiling impormasyon. May mga talakayan tungkol sa mga bagong proyekto at iba pa. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong pinansyal gamit ang mga nakapirming detalye. Hanggang sa muli nating pagkikita.